Hello, magandang araw sa inyong lahat. Nako, Huwebes na po, isang araw na lang. Thank God it's Friday at magpapahinga na naman tayong lahat. Well, napansin ko po, nung tayo po yung nag-Spokes Hour tungkol doon sa po pwedeng paglusaw ng ICC na dahilan para mapalaya si Tatay Digong, abay, ang daming interested, no? So ngayon, dadagdagan ko yung sinabi ko. Ano ba yung legal na basihan para sa Russia na kinonvict nila yung prosecutor at saka yung mga judges ng ICC at sinintensyahan at anong po pwedeng gawin ng Russia para mapatupad ito at anong epekto nito kay Tatay Digong. Well, okay. Ang legal na basihan ay dahil nga po linilitis nila si President Putin na hindi naman po miyembro ng ICC ang Russia. Hindi po gaya ng Pilipinas na naging miyembro ang Pilipinas at bumitiw, ang Russia po sa mulat-mula gaya ng Amerika at gaya ng China, hindi po sila sumapi ever sa ICC. Ngayon, kaya nga po nakapagtataka kasi ang jurisdiction naman ng hukuman ay sakop lamang yung mga bansa na miyembro ng ICC at nakapagtataka kung ano naging legal na basihan ng Russia, no? Well, ang sinasabi po nila, siguro ito yung mga bagay-bagay na nangyari sa Ukraine at kailan lang po naman sumapi ang Ukraine, no, sa ICC. Pero siyempre po ang sinasabi ng Russia ay hanggang hindi kami pumapayag na maging kasapi ng ICC, hindi mo kami po pwedeng paghimasukan. So ang legal na basihan ay kasi nga pinatawan ng parusa, pinatawan ng warrant of arrest ang President Putin na wala namang legal na basihan. At dahil po diyan nasentensyahan sila no na makulong dahil ang ginagawa nila parang coercion yan, parang grave coercion ata yan no kung hindi ako nagkakamali, parang grave coercion yan kasi nga wala namang legal na basihan bakit magi-issue ng warrant of arrest no na isang banta sa kalayaan ni Putin. At alam niyo po, siniseryoso naman ng Putin yan, no? Dahil yung mga pagmi-meeting ng BRICS, no? Yung Brazil, Russia, India, China, at South Korea, na isang bagong samahan ng mga dati mahihirap na bansa, ngayon mauunlad na bansa na at nagiging, kumbaga, it's a force to reckon with pagdating sa Amerika, no? Yung BRICS. May mga pagkakataon na hindi na dumadalo ng pagmi-meeting si President Putin at kung hindi ako nagkakamali, isa dun sa meeting na hindi niya pinuntahan ay meeting sa South Korea. South Korea tuloy. South Africa. Kasi nga, for fear na baka siya ay madampot ng ICC. Alam niyo naman na ang ICC wala talaga yung sundalo para dumampot, pero makikipagtulungan yan sa iba't ibang mga kapulisan ng mga miyembrong bansa. No? So kung makikita si Putin dun sa teritoryo ng isang miyembrong bansa, meron talagang obligasyon yung bansa na yon na arestuhin at ipadala sa dahig si Putin. So kumbaga, yung nakonvict ang mga judges at mga prosecutor, parang grave coercion po yan. Coercion kasi nga, binabantaan ng kalayaan ni Putin dahil nag-issue ng warrant of arrest na wala namang legal na basihan kasi hindi nga sila miyembro ng ICC. Now, anong po pwedeng gawin ng Russia para mapatupad yung sentensya laban kay Putin at laban kay ano ba yan, kung ano sinasabi ko, laban dun sa prosecutor, si Karim Khan, at saka sa mga huwes. At dalawa sa huwes na yan ay huwes ni Tatay Digong. No? Well, baliwala kahit hindi, kung anong ginawa nila kay Tatay Digong, po pwede rin magawa sa kanila. Alam nyo, babalikan natin ang kasaysayan. Yung pag-aaresto sa isang tao sa isang teritoryo na hindi naman teritoryo ng hukuman na nag-issue ng warrant of arrest, Amerikano rin nagpasimula niyan. At ang kanilang sinasabi ay yung mga panahon na maaga pa ho yan, mga 1800s po yan, no? May isang wanted na sa isang Latin America at pinapunta nila isang sheriff doon, inaresto at sapilitang binalik sa Amerika. Ang naging sabi ng Korte Suprema ng Amerika ay hindi importante kung paano nakuha yung tao para magkaroon ng jurisdiction ng hukuman. Ang importante ay bigyan siya ng mga karapatan ng isang akusado sa isang patas na paglilitis. Now, ganyan din po ang naging argumento pagdating doon sa Eichmann. Yung Eichmann naman, talagang siya yung, kumbaga, author of the final solution sa problema ng Hudyo nung panahon ni Hitler. At ang solution nga na sinabi nitong si Eichmann ay patayin ang mga Hudyo. Matapos ang pangalawang pandaigdigang digmaan, tumakas siya, tumira sa Argentina. Nalaman ng mga ahente ng Israel, ang ginawa nila, nagpadala sila ng Mossad
binantayan nila itong pinaghinilaan na si Eichmann at kung nakumpirma na si Eichmann nga yan, dinroga, ininjeksyohan ng droga, ilinagay sa isang pribadong eroplano at dinala sa Israel. Sounds familiar, no? Parang si Tatay Digong na isinakay sa private plane. At pagdating na Israel, ang sabi ni Eichmann, hindi nyo ako pwedeng litisin dahil ang pamamaraan na nakuha nyo ang aking pagkatao ay illegal. So, dapat yan, itigil ang paglilitis. Pero ang sabi ng Korte Suprema, huwag niyo kakalimutan, ito naman laban sa Nazi regime, no? Ang sabi ng Korte Suprema ng Israel, nako, baliwala yan. Hindi importante kung paano ka nakuha. Importante, mabigyan ka ng patas na paglilitis. So, ganyan po ang nangyari kay Tatay Digong. Bagamat malinaw na si Tatay Digong ay kinidnap ng mga bangag na administrasyon ni Marcos at sa pilitang idinala sa dahig dahil wala pang ang mandamiento de aresto nung panahon na nakuha si Tatay Digong. At gaya ng sinabi ko sa isang post, ngayon ko pong nalaman sa aking informante na madaling araw ng 11 nang kinuha nila ang ICC arrest warrant. Bakit? Kasi kung kukunin nilang mas maaga yan, malalaman ni Tatay Digong at magkakaroon ng remedyo sa Korte Suprema. At ako naman po, sasabihin ko sa inyo, handa na sana kami sa isang petisyon kapag nga inaresto si Tatay Digong. Kaya lang, hindi namin akalain naman talaga na didiretso na nila sa dahig si Tatay Digong. Ang buong akala ko, ihaharap pa sa lokal na hukuman. Dahil yan naman po nakasaad nga sa Article 54 ng ICC. Pero hindi na nga po sinunod pati ang Rome Statute at diniretso ng kinidnap si Tatay Digong. So malinaw po talaga kidnapping ang nangyari kay Tatay Digong at ngayon hindi nagiging issue yan. Kasi nga po ang sinasandalan ng ICC baliwala kung paano nakuha ang pagkatao ng akusado basta importante mabigyan ng patas sa paglilitis. Ngayon, puntahan natin itong kaso ng ICC prosecutor, si Karim Khan at mga judges. Ang problema sila po'y nasentensyahan na, in absentia. So, pwede naman sila magreklamo na mayroong violation of due process rights, no? Dahil hindi sila nabigyan ng pagkakataon na marinig. Pero pwede bang gumalaw ang Russia para ipatupad yung sentensya sa kanila? Well, gaya ng ginawa ng Israel kay Eichmann, gaya ng ginagawa ng mga Amerikano sa mga pinapadukot nila sa mga foreign territories sa bisa ng isang warrant of arrest na inisyu ng isang hukumang Amerika, syempre, kung nagagawa ng Amerika yan, kung nagagawa ng Israel yan, kung ginawa yan ni Marcos Jr. kay Tatay Digong, pwede rin gawin ng Russia sa mga judges at prosecutor na ipadukot din sila. At siguro ang gagawin nilang depensa ay kinakailangan magkaroon naman sila ng paglilitis para madepensahan sila. Pero yan po ang diferensya. Kapag kinonsinti natin ang kidnapping at hindi natin kinuwestiyon kung tama ba ang pagkikidnap para magkaroon ng jurisdiction ng isang hukuman. Hindi lang naman Amerika, hindi lang naman Israel, hindi lang naman si Marcos Bangag administration na pwedeng gumawa niyan. Pwedeng gawin din yan ng mga Russians laban sa mga mahistrado at mga prosecutor ng ICC. At sinasabi ko nga dyan, 2 judges ngayon na naglilitis sa kaso ni Tatay Digong ay kasama doon sa nasentensyahan ng hukumang Russia. So kapag ang Russia ay nagpadala ng isang team ng private jet at kinidnap yung mga West na yan at mga prosecutors at linitis sila sa Russia, o anong sasabihin nila? Violation of due process rights. Bakit si Tatay Digong? Si Tatay Digong kinidnap. Bakit sila? Sa ICC itself, hindi nila dinidismiss. Dahil illegal ang pagkakakidnap. Hindi malang sumunod sa Rome Statute. O, sila ba ngayon ay makakareklamo sa hukumang Rusya kapag sinabi nila na kinidnap kami at dapat i-declare na illegal ang pagkikidnap sa amin dahil ito'y labag sa aming due process rights? Ang sasabihin lang ng Russian court, mga julol, kinidnap nyo nga yung Tatay Digong, yung Duterte na kaibigan ng Russia. Alam na alam yung kinidnap, hindi nyo hinarap sa lokal na hukuman, tapos ngayon kayo, magrereklamo kayo. So sa madaling salita, dapat patas. Kung Amerika ang gagawa niyan, kung Israel ang gagawa niyan, dapat pwede rin gawin ng Russia, di ba? At ang solusyon nga para maiwasan itong mga illegal na pagkakakidnap para lang magkaroon ng jurisdiction ng hukuman, sabihin natin once and for all. Gaya ng desisyon ng Constitutional Court ng South Africa, doon sa isang kaso, kapag ang ginamit ay kidnapping na illegal, dapat yan ay magresulta sa kawalan ng jurisdiction ng hukuman dahil hindi mo po pwedeng maituwid ang isang pagkakamali sa pamamagitan na naman ng isang pagkakamali.
Pero as it stands, mag-ingat si Karim Khan. Mag-ingat ang mga judges ng ICC dahil I am sure ang Russia nagmamasid at tinitignan kung sinong po pwede lang madukot ng tuluyan ng masentensyahan sa Russia. At kapag yan ang nangyari, ICC, kasalanan nyo yan. Kasi nung kaso ni Tatay Digong na kinidnap, hindi naman kayo umalma. So, siyempre, ang tawag dyan, estopel. Kapag kayo nakidnap at kayo naman ay sinintensyahan sa Russia, dahil kayo nga ay kinidnap at sapilitan din nila sa Russia, hindi kayo makakapagreklamo kasi yung mga West mismo ni Tatay Digong, binaliwala yung pagkikidnap. Di ba? Dapat patas. Hindi po pwede na pag si Tatay Digong, okay lang ang kidnapping. Pag judges at prosecutor ng ICC, ay hindi po pwede. Yan ang dapat harapin ngayon ng ICC. Kaya nga ako, kung may mga judges na nakikinig, para kayo magkaroon ng moral standing na questioning ng Russia pag kayo kinidnap para ipatupad ang inyong sentensya, i-absulto nyo na si Tatay Digong. Meron pa kayong pagkakataon dun sa issue ng lack of jurisdiction. Alam mo, ang Russia, galit na galit kasi wala namang jurisdiction talaga ICC dahil minsan hindi sila naging miyembro ng ICC. Ang Pilipinas, dapat nagagalit tayo at dapat hindi nga kinidnap ng mga bangag si Tatay Digong sa dahig kasi bagamat tayo naging miyembro ng ICC, tayo bumitiw na at malinaw na malinaw sa ICC na pagbitiw, meron lang obligasyon na makipag-cooperate kapag nagsimula ang eksersisyo ng jurisdiction ng hukuman sa loob ng taon, isang taon matapos mag-deposit ng instrument of withdrawal. Yung instrument of withdrawal sa pangalawang taon na nga. Kaya sinasabi natin na hindi na po pwede na magsimula ng preliminary investigation sa panahon na hindi na miyembro ng Pilipinas ang ICC. So yung galit natin na mga tumututol sa jurisdiction ng ICC dahil wala na talaga, dahil bumitiw na nga tayo, ay kaparehong galit ng mga Ruso. Dahil yung galit nila, ni minsan naman, hindi nga sila naging miyembro ng ICC, bakit aarestuhin ang kanilang presidente? Sino yung prosecutor at sino yung mga huwes na yan para magpa-aresto? At itaga nyo yan sa bato. Darating at darating ang araw, kikidnapin ng Russia yung prosecutor at mga judges na yan, ang sasabihin nila, ano ngayon, aangal kayo, si Digong Duterte nung kinidnap, nagbulag-bulaga naman kayo sa pagkikidnap. O paano kayo ngayon madidinig ng hukuman ng Russia na mali ang pagkikidnap sa inyo? Pero meron pa hong panahon at meron pang pagkakataon para sa mga West na magkaroon at least ng moral standing na questioning ng Russia kung sila'y dudukutin. Yan ay palayain si Tatay Digong dahil mali nga ang kidnapping. At dahil mali ang kidnapping, hindi na dapat magpatuloy ang paglilitis sa kanya dahil yung pangingidnap ay dahilan na nawalan ng jurisdiction ang ICC. Di ba? Kung tayo naniniwala sa rule of law, kinakailangan kung ang kidnapping ay illegal at ang pagiging illegal ng kidnapping ay dahilan para mawalan ng kidnapping, dapat yung prinsipyo na yan ina-apply sa lahat. Hindi lamang kay Tatay Digong dahil gustong ikulong ng mga bangag si Tatay Digong sa dahig, kung hindi kasama na rin sa mga prosecutor at west ng ICC dito sa kaso kung saan sila ay nasentensyahan na ng hukuman ng Russia. Yan naman ay kung sila ay makikinig. Bakit? Akala ba nila hindi magagawa ng Russia ang pangingidnap sa kanila? Kung ang bangag nga nakakidnap ng isang pinakamamahal na presidente sa Pilipinas, yan pa kayang mga West at mga prosecutor na wala namang pakialam ang taong bayan ng daigdig? Di ba? Ayun, mukha na nga kawawa yung mga judges, hindi na nga makapag-deposit, wala na silang internet banking, wala na silang magawa. Makikidnap pa. Paano naman tayo magsisentimiento? Paano naman natin sila susuportahan kung sila yung makidnap? Alam na alam natin, si Tatay Digong kinidnap at nagbulag-bulagan din sila. Di ba? Ano sabi sa Biblia? Do unto others what you want others to do unto you. Dahil kayo nagbulag-bulagan kay Tatay Digong nang siya'y kinidnap, pag kayo kinidnap ng Russia, huwag kayong magreklamo na illegal ang kidnapping. Dahil kayo, nagpatuloy kayo ng jurisdiction, alam nyong mali ang pamamaraan para makuha ang pagkatao ni Tatay Digong. Malinaw po yan. At talaga naman, dapat manginig ang mga judges at ang
ICC prosecutor dahil hindi po yan tatantanan ng mga Ruso. Lalong-lalo na nagkakaisa ang Russia at ang Estados Unidos at ang China na walang kwentang hukuman itong ICC. At ang patunay dyan ay hindi nga sila ever naging miyembro ng ICC. Ako po, inaamin ko po, isa ako doon sa talagang aktibo na humikayat, hindi lang sa Pilipinas, kundi iba't iba pang bansa sa buong daigdig na sumapi sa ICC. Kasi nga po, pag nagkaroon ng pagkakataon na mangyari o maulit muli yung genocide ng World War II, na milyon-milyon ang pinatay ng Adolf Hitler, kinakailangan naman merong mapuntang hukuman ang mga biktima. Kaya nga po, meron tayong tinatawag na complementarity principle na kapag gumagana ang lokal na mga hukuman, hindi dapat makialam, maghimasok ang ICC. Pero alam naman natin na sa Pilipinas, gumagana mga hukuman. Isa tayo sa pinaka-advance, isa tayo sa talagang kilalang jurisdiksyon na nangangalaga sa karapatang pantao. Meron tayong writ of amparo, meron tayong writ of habeas data, meron tayong writ of habeas corpus. And yet, kita nyo ginawa ng ICC para bagang walang kakayahan ang Regional Trial Court natin na litisin si Tatay Digong. At yan lang naman ang sinasabi ni Tatay Digong. Kung kayo ay gusto magreklamo sa akin, sa aking mga nagawa, wala na akong immunity, isampa nyo ang kaso pero isampa nyo sa bansang Pilipinas. Dahil kabahagi ng soberenya ang kapangyarihan ng isang estado na litisin ang lahat ng krimen na di umano'y nangyari sa kanyang teritoryo. Kaya nga sana naintindihan nyo na kung bakit tinatawag natin International Colonial Court yung ICC na yan. Kasi nagpupumilit na magkaroon ng jurisdiksyon bagamat hindi na tayo miyembro at bagamat ang lokal na mga hukuman, ako po'y palaki ng isang West. Kaya huwag nyo sabihin hindi gumagana ang sistema ng katarungan. Ako po unang-unang tututol dyan dahil ako pinalaki ako ng West at alam ko po naging patas yung aking matandang dalagang tiya na nagpadaki sa akin sa pagbibigay ng katarungan sa mga biktima ng karahasan. So ang mensahe, ICC, may pag-asa pa kayo. Bago kayo makidnap para mapatupad ang sentensya sa inyo na pinataw na isang hukuman sa ng Ruso, palayain nyo na si Tatay Digong dahil mali ang pamamaraan ng pagkakakuha sa kanyang pagkatao dahil yan ay sa pamamagitan ng kidnapping. At kapag hindi kayo gumalaw ngayon, huwag kayong magrereklamo. Dahil ako sigurado, gagawin ng Ruso yan. Mangingidnap yan para makatikim kayo ng sarili ninyong, ano tawag yon? A taste of your own medicine. Matikman nyo rin kung ganong kapait yung ginawa nyo kay Tatay Digong na nagpupursige kayo ng jurisdiction maski illegal ang pamamaraan ng pagkuha ng kanyang pagkatao. Matitikman nyo, mararamdaman nyo rin kung bakit galit na galit si Tatay Digong. Huwag kayong makinig. Enjoy ang pagkakakulong nyo sa Russia dahil sigurado ako gagawin ng Russia yan. Antayin nyo. Kayo namang mga kababayang Pilipino, ha? Ano ba? Ang tagal-tagal nang nakaupo pa dyan ang mga bangag. Pinakulong, pinakidnap, pinakulong sa dahig ang pinakamamahal nating presidente and yet, kayo, nananahimik pa rin. And 2 beses na naman tayo napatalsik na nakaupong presidente, kabahagi ng ating kasaligang batas. Yan ay kinikilala na karapatan ng taong bayan. Yan ay pagkakilala sa people power and yet kayo, nagbubulag-bulagan pa rin at hinahayaan ang isang bangag na nakaupo dyan. Habang nakaupo bilang presidente ay bangag, huwag na kayong umasa sa kahit anong solusyon. Talagang magugutom tayo dahil ang mga bangag walang solusyon. Sila ang problema. At huwag kayong magpadala doon sa sinasabi nila na wala daw prueba ng bangag siya. Sarili ng kapatid na nagsalita. Tama na yung debating yan. Hindi na dinidebate yan. Tanggap na natin ang katotohanan ng bangag siya. Ang tanong, bakit nananatili pa sa pwesto? Kung anong kahirapan na pinagdadaanan ngayon ng Pilipinas, tayo na ang may kasalanan dyan. Dahil pumapayag tayo na manatili sa pwesto ang mga bangag. So akin, ang aking panghuling salita, yun nga po, the golden rule. ICC, kung ayaw nyo kayo makidnap para mapatawan ng parusa ng Russia, well, wag kayong papayag na yung mga taong nakakulong ngayon sa dahig kasama na si Tatay Digong na kinidnap ng mga bangag at dinala sa Hague ay manatili sa kulungan. Dahil nga po,
ang kidnapping ay mali at ang kahit sinong hukuman na nakakuha ng jurisdiksyon sa pagkatao ng isang partido sa pamamagitan ng kidnapping ay hindi dapat magpatuloy ng kanyang jurisdiction. E yan naman ay kung talagang gusto ng mga ICC judges at ng prosecutor na suportahan ng buong mundo kapag sila ay kinidnap ng Russia. Suwestiyon ko lang naman sa inyo yan. Nasa sa inyo yan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? Ito po inyong Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye.